Leftover bread from Christmas. Let's make some pudding with 4 eggs, condensed milk, evap, and some full cream milk. Let's do this. Ciao. Happy New Year. Let's add some bananas. Cut the bread already. Medyo matigas na siya kasi hindi pa siya 1 week. Ito yung New Year's bread natin na hindi naman nakain. With milk. Of course, meron na tayong all-purpose pala. So, masosoften na to later pagka binili natin ang liquid. Pero better na i-break mo muna natin. Kasi some wheat bread here na hindi rin naubos. And then let's add some milk. Tansya-tansya lang tayo this time kasi kung ano lang yung available sa pantry natin, sa ref na natira. So like, leftover food talaga to ng Christmas. At least meron tayong 4 fresh eggs yung binder yung ano. And then yung bread natin, binder na rin siya kasi may starch na rin. Let's add some fresh milk. Full cream. Siguro mga half nito yung magagamit natin ng cream. Then, ito-break na natin. Feeling ko magagamit natin yung buong full cream milk. Kasi marami yung bread. Kailangan ma-soften talaga yung buong bread. Nakasarang tayo sa washing machine. Check muna natin. Ang mangyayari dito, parang banana bread pudding kasi we're putting also 2 bananas. And I love yung banana bread. So for added flavor, tignan natin ang banana. Soften na siya. So, I guess ilalagay natin talaga. Pwede kang hindi maglagay ng egg, actually. Milk lang. Ay, hindi. Kasi yun pala yung magbabind talaga. Pero later na natin siya i-add. And then, yung condensed milk natin. Nakalagay na siya sa container kasi in-open natin siya. Wala lang tayong vanilla or ano. Well, at least yung banana, yun na yung pamparoma na. Simutin natin to kasi kaya pag may mga leftover breads kayo, parang hindi masayang. Minsan kasi napapa-over tayo ng bili. Lalo na pag na-excite tayo. Candy bread naman, pwede namang i-mix yun. At least kung kasi mga croissant or ano yung mga may chocolates, pwede naman din i-mix yun for added flavor. I have pans here. Itong small tsaka itong big pan. Since we're going out today, we're meeting up with some grade school friends again. Kasi supposedly may nag-invite for lunch. Eh, biglang last minute nag-cancel. So, yung isang friend natin, nag-order na si Kat ng kakanin. Yun. And dito, I was really planning to do this last night, pero sabi ko, since hindi matutuloy din yung lunch, pinush na rin namin kasi sayang yung mga nag-confirm. And sayang din yung na-order na food. I-add ko na rin to para we'll just have, instead of having lunch, merienda na lang, coffee. So, okay din ito pang-add. I-mix na lang natin siya well na ma-soften yung lahat ng bread natin. Medyo marami rin magagawa nito. Kasi dadami pa to since lagyan pa ng egg. I added the 2 bananas already. Ma-mash lang natin sila. I use with fork. Yan. Para ma-blend natin siya sa bread. Siyempre hindi naman siya mag-full flavor ng banana. Parang hint lang to. Yan, kasi hindi enough yung 2 bananas for this whole ops. Kaso, yun lang yung meron tayo. So instead of putting siguro mga lemon or something, banana tayo. And then i-bake natin siya after for 30 minutes or 30 to 40. We can add the eggs. So yung pudding,
different textures to, depende sa'yo. Pwede mo i-mash 3D everything para ano siya, hindi ganun, walang masyadong malalaking cuts ng bread. Pero yung iba kasi, medyo deliberate yung cuts ng bread para mas nakikita na yun yung portion niya. Depende kung ano yung gusto mo. Pwede mo i-mash talaga the whole bread. You can use a mixer or pwede may mga big bites ng bread. I'll add yung 4 eggs natin. Whole egg na yun ay yung white and yolk. Kasi hindi naman siya leche flan. Just make sure na okay yung eggs. Kaya iba, sineseparate mo na before you add dun sa buong ingredients. Kasi kung sira yung egg mo, tapos mamix mo dun sa mixer mo, masasayang. At ako, I'm sure naman na fresh yung eggs natin. Or tinatamad tayo mag-separate pa. Yun lang. Fresh naman. So mix natin. And then, yung sweetness niya, adjust na lang natin. Kung kulang pa sa sweetness, you can still add some condensed milk. So I'm adding another. Then mix it well. Baka sumobra naman yung tamis. Nakita ko meron na nga yung peaches. Pwede natin siyang gawing toppings later. Pero later yung pagka na bake na natin. Yung matabang pa siya. So lagyan na natin lahat. Kasi medyo plain lang naman talaga yung lasa ng pudding. Not unless you'd add naman raisins or choco bits. So for this one, I might add them. We're preheating the oven. Yan. Tapos lagyan na natin sa container. Lagyan ako ng konting sugar. Kasi pang ibang texture din yung pag may sugar. Pero siguro mga 1/4 cup lang. Pour na natin dito. Tamang level lang kasi may isang container pa tayo. Sarap siya. Basic lang naman kasi ingredients. Ating pudding. Christmas pudding. At least meron tayong 4 fresh eggs. Binder na top. And then, yung bread natin, binder na rin siya. Let's add some fresh pudding. Siguro mga half nito yung yung mga snake plants natin na nakuha, buhay naman siya. It's just that yung isa na nasa CR natin sa taas, na dry siya. So I'm repotting one. Tatay dun sa mother plant natin dun. And then, lagay ko na dito. Tinanggal ko na yung dry. Nag-add na tayo ng soil. And repot na natin. Nag-add na tayo ng soil. I'm sure ito yung ating pipe. Snake po na. Ito yung na-dry. Natanggalin na natin dito baka masira pa itong ating snake plants. After an hour of baking in the oven, charan, fluffy. Then we can put some toppings each house. Meron tayo isang smaller pan. Really done now. May slice na tayo na peaches. And then I thought of covering it with gelatin. So it's a jelly pudding. Lagyan na natin ng condensed milk to. And white yung color. Tapos, i-cover lang natin to para kita din yung ating peaches.
Yung hindi covered na covered para kita yung peaches. There you go. A jelly pudding with peaches on top.